Hello mga ginoong mangangalakal at mamumuhunan. Nakikipag-ugnayan Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung interesado ka, maaari kang maglagay ng stop bet. Maaari mong pag-aralan ang bawat parameter ng korporasyon na iyong sinasaliksik ng detalyado. Ngayon ay susuriin natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng organisasyon. Credo Technology, ticker, CREAO. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang data simula noong Hulyo 11, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets kumpanya Credo Technology na bibilang sa subkategory. Semiconductor Electronics, 44 na kumpanya ang lumahok sa pagsusuri. Makikita natin ang mga desisyon sa mga order sa pagtatapos ng video. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay 4.5 sa 10 puntos. Average na marka para sa subkategory, 3.7 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong merkado sa pangkalahatan, makikita mo na ang average na resulta para sa buong market sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa isang 4.5 na rating para sa kumpanya Credo Technology. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Credo Technology at mga subkategory na kumpanya. Nakikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang mga pagbabahagi Credo Technology nagpakita ng 206% rate ng paglago. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 27.7%. Market capitalization ng isang korporasyon Credo Technology nagkakahalaga ng $16.7 bilyon. Na may market capitalization na $2,451 bilyon, ang subkategory ay nagkakahalaga ng $1.5 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa $0.67 bilyon. Na may subkategory na capitalization na $369 bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock market at capitalization ng balanse, nakikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Credo Technology sa subkategory kapag tinatasa ang capitalization ng stock market ay 0.681%. Ang halaga ng libro ay 0.181%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, masama, -1 puntos. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga obligasyon sa utang na $0.013 bilyon. Ang ratio ng utang sa halaga ng libro ay 2% ng equity. Resulta ng antas ng utang ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang price-to-earnings ratio ng kumpanya ay 320.5. Ang average sa subkategory ay 372.9. Pagsusuri ng presyo ng stock ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 1 puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay $52 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $332 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 1 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 38.2. Ang average para sa subkategory ay 1.05. Pagsusuri ng presyo sa merkado ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, masama, -1 punto. Ang kita sa huling 12 buwan ay $440 milyon. Ang hinaharap na kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $800 milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 1 puntos. Ang margin ng benta ay 12% na may average na 2.8% sa subkategory. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.134%. Na 408% mas mababa kaysa sa market capitalization share.
Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng 26,847,000 dolyar, habang sa subkategory ay mayroong 5,274,000 dollars. Pagsusuri ng dami ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay 83,800 dolyar, na may average sa subkategory na 14,200 dollars. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay $702,000. Sa subkategory na 504,000 dollars. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon para sa pagbebenta ay 5.1% na may average para sa subkategory na 1.7%. Tagapagpahiwatig Res 14 na nagpapakita ng antas na 72% para sa kumpanya Credo Technology. Samantalang sa subkategory ang antas ng RC, 14 na, ay humigit kumulang 65%. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang $97.28. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng $73.08. Tignan natin ang talahanayan ng order, magagamit ito sa lahat, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon at sangguniang sistema ng pagsusuri Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagtatasa Credo Technology. Sistema ng impormasyon para sa pagsusuri ng stock Guru Markets, isang desisyon ang ginawa. Magbukas ng sell trade sa $97.20. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang rating at presyo dynamics. Ang pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa batay sa pamantayan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 45.74. Ang stop loss ay nakatakda sa 148.84. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, automatikong naayos ang order sa pagtatapos ng session ng kalakalan sa Agosto 10, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, CIVUF, ay ang pangunahing buy order. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel. Kapag isinasara ang alinman sa mga order, basic o pagbabalance, ang kabaligtaran na order ay naayos sa aktwal na presyo. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets.